Praise God. Salamat sa Diyos dahil nakita ko kayo muli at nakita niyo rin ako. Amen. So, yun po ang the best na nandito kayo muli. Amen. Kaya may mga mukhang bago, mayroon tayong mga panauhin. At salamat sa kanilang mga buhay na sa dalawang lola kanina, nagreklamo dahil ang layo daw nilakad nila at the age of 80 plus, 85 yata. So, but praise be to God dahil sa 80s na edad, naglakad sila mula Block 40. Oh my God. Thank you, Jesus, for their lives na humaba ang kanilang buhay at haba pa. Ang gusto niyo ba hanggang 100? Maglakad hanggang 100 years old, papunta rito? Of course. Even in my life, sabi ko, Lord, kung dumating mga ako sa edad na alagain, wag na. Nakuha niyo po, dahil ayaw rin natin mahirapan yung iban mag-alaga at ayaw rin natin na mahirapan pa. So by the grace of God, amen po ba? Nawala po kunting recap. Nawala si Pastora ng 2 weeks, pero yun po ay alam ko may plan and purpose ng Panginoon. At salamat sa ating mga manggagawa sa basan, lalo na sa buhay ni Brother AJ na alam ko na yung kanyang feeling na ako, ano ba Lord? But then, praise be to God na overcome niya. Nakuha niyo po? At salamat din sa buhay niyo ng mga nakinig at nagbigay supports para sa kanyang pagtayo dito sa kalagitnaan. Ako rin, nabigla din yan sa pangyayari dahil akala ko biro lang ng mga anak ko na papadala daw ako sa Korea. Sabi ko, Koreang sabi, Jeju daw, Jeju. Sabi ko, ano ba ito? Nagbibiro ba? Mag-ano ka na ng maleta mo, ng mga panggamit mo kasi padala ka namin. Sabi ko, sila pala nag-uusap lahat. So, on that particular morning, that was March 5, pero nag-expect kami ni Sir talaga, Korea Kasi sabi niya, may ticket na kayo, padala na namin dyan. So, sa madaling salita, hindi man natin gusto or ayun na nga anytime, any moment, pag may pagkakataon o pangyayari, sitwasyon, darating siya na hindi mo inaasahan. Tama po ba? March 5 ng umaga, bumangon ako ng maaga dahil sabi si Lorimar nandiyan na daw sa bahay. Kasi paghatid niya, pupunta na siya sa bahay. So sabi ko, ang isip ko agad makapagluto ng almusal para kung sino man dumating, makapag-almusal. Nakuha niyo po? So bangon ako agad. Yun po ang trabaho ng nanay Tapos nag-message pa yung isa kong anak na darating daw siya galing Stella Maris. So inaano ko lang kayo na bakit nawala si Pastora. So, sabi niya, nagre-request ng ulam. Sabi ko, aga-aga, bakit ang nire-request ay laksa tsaka ukoy? Magang-umaga. So, tapos, ang aking pagbahay, punit-punit, sira-sira. Yung hindi nakasuklay, salawal ka lang ng sira din t-shirt ko. Yung tumawag yung taga-Amerika, sabi, Mama, ba't ganyan ang suot mo? Tingnan mo tsura mo. Ganun. Magbihis ka nga. So, hindi ko alam na may darating pala na isang anak galing Canada. Sila pala nag-uusap. Naintindihan niyo po? Yung surprise na surprise ba? So, by the grace of God, dumating si Kuya, nangalungkat niya sa freezer. Kumuha na ng mga pagkain doon para ilutuin. Sabi ko, nakialam sa freezer ko to Kaya, sabi ko, hindi naman ginagawa. 1 kilong tosino, papaluto, 1 kilong langgunis, ano yun, hotdog. Hindi naman kami kumakain dyan Then, tinignan ko siya, sabi ko, ba't kayo pinaglalabas sa freezer yung pagkain? May pagkain na sa lamesa. Kaya pala parating na yung brother yung youngest, si Leonard, na-shock talaga ako. Parang lumundag ako naiyak ako dahil hindi nila sinasabi. Nakuha niyo po? Yun po ang nangyayari ng March 5. So, sabi ko nga, for the past few days na biyahe dito, biyahe doon, sunod dito, sunod doon, nakarating ng Quezon, sa Lukban, nakarating po ng Bohol, nakarating kung saan-saan, sa mga kainan, lahat. Yung bakasyon na binigay ng Lord, wala kaming means
personally, but yung the grace of God, andun niya pong, yun palang Gidyo na binigay ng Diyos. So, dahil umuwi sila, nagatid sila ng abo ng kananay ng manugang ko sa Lukban. So, hindi kami sumama. So, celebration of life in Lukban na talagang 260 tao ang dumalo. Kasi known sila sa Lukban. So, I praise God. First time nakakita ng celebration of life na may sayawan. Nakuha niyo po, walang pagluluksa. Christian na kasing namatay. Palakpakan natin ng Diyos. Nakuha niyo po, iba. Kahit yung mga marang sa church na mangha, dahil iba po ang galaw ng araw ng oras na yon, which is nandoon din kami, na parang langit nga ang decoration sobra-sobra. So, pinatutuo ko ito sa inyo na minsan hindi natin naasahan mga pangyayari, sitwasyon, but we need to prepare always. Kung kilos ng Diyos, kilos ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya nang time na yon, ang heart ko, gusto ko yung 260, mashare ng Word of God. Gusto ko agawin sa nag-MC doon ang programa. Kaya lang may programs talaga sila dahil sila po ay, isa sa kanila din po ay founder ng State University, ang pamilyang yon. So sila known sa lugar na yon. So yun pa, praise God. Dahil sa madaling salita, hindi ako matulog dahil hindi ako pa nakapag-share dahil programa nila yun ang mga pamilya. But nang gabi na, humingi ako ng tawad sa Diyos. Sabi ko, kahit isang kaluluwa lang, Lord, wala ako na sharean. Kasi busy ang mga tao sa kainan, sa sayahan. Celebration of life nga talaga. Pero nung gabi, tulog na si Sir. May tao pa sa baba, nagdadatingan pa rin yung mga kamag-anak nila sa baba. Lord, gusto ko mag-share ng Word of God. Paano? Hindi ko teritoryo ito, wala akong karapatan. Alam mo, bumaba talaga ako. Nandun yung leading ng Banal na Espiritu Santo. Nakaupo sila sa lamesa, bigla ko umupo doon. 7 sila ng puro senior. Doon I started sharing the good news of God. So yun pong isang bagay na if your heart desire to share the gospel, ano man sila, sino man sila, mga manang ng simbahan ng Katoliko, mga 80s, 70s na mga edad, but hindi napigilan. Why? Desire natin na bahagi ng kaligtasan ng Ebanghelyo para sila din maabot kung paano kayo nabot ng Diyos nung panahon na hindi mo siya nakilala, sila rin po nangailangan abutin para makakilala sa tunay na Diyos, tunay na sinasamba natin. So nakakilos po ang Banal na Espiritu Santo, nakakilos po ang salita ng Diyos, hanggang umiiyak na yung dalawang matatanda, hanggang po kinakilabutan sila, bakit ako kinakilabutan? At bakit ako nangangatog? Ayaw na umalis, mag-alas 11 na ng gabi. Sabi niya, pwede ba tayo bukas ulit mag-Bible study? Pauwi na kami balik ng Maynila. Pero babalik yung aking balae, kinausap nila na kung pwede sila Biblean. Hello? So yun po isang bagay, akalang maliit na bagay, but then for these people na mga manang ng simbahan, nakarinig ng Ebanghelyo, isa lang yan, dalawa lang yan, pero pag iyan, apo yan ng Diyos, hindi pwede hindi po maabot pa yung grupo ng sobrang reliyoso, sarado, kandado. Because mayroon po nag-desire, nagmimithi na sila din makarinig ng kasalita ng Diyos, ng Ebanghelyo, ng tunay na kalayaan at kaligtasan ng buhay. Amen po ba? For example, these 2 old senior here. Narito ba sila kung hindi sila naabutan ng Ebanghelyo? Narito ba sila kung hindi sila naabutan dinalaw doon na kinausap? So malayo man ng Quezon, nakarating si Pastor for the first time. I praise the Lord. At salamat sa Diyos na hindi nasayang ang mga oras at panahon hanggang nakapunta rin ng Bohol. So, sakay ka ng eroplano na lahat po, naka-ready na lahat. So, ibig sabihin sa 4 days, 3 nights and 4 days ba yun? Pero yun, salamat sa Diyos. Dahil may mga ginawa ang Diyos hanggang
Hanggang mga taga-Lukban dumaan pa dito. Ng araw na yon na hinatid kami, sila po hindi basta-basta, hindi sila, kumbaga sila may kakayanan. Tiningnan ng church at hanggang likod, pag-pray natin, nakikilos ang Diyos sa kanila kasi nangako na po sila. Palakpakan natin ang Diyos. So, may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Sumunod ka lang, gagawa at gagawa ang Diyos. I'm expecting, darating po tayo dyan. Hindi man ngayon, but just believe God will move mountains. Amen? Ganon din po sa buhay natin, sa mga kapatid sa lugar na ito. I believe it's of us here. Bawat isa sa atin may mga problema, sitwasyon, trouble in life. As long as you give honor, highest reverence to the Lord our God, hindi pwedeng hindi ka tugunin ng Diyos. May panghina, may pangnanamlay, may pag-uusig, may sitwasyon. Stay put. Sabi nga, you are the living hope. Naintindihan nyo? Yung sinabi nga, buhay na buhay yun eh. Jesus Christ, the living hope. Siya po talaga ang pag-asa ng bawat isa sa atin sa lugar na ito. Bagamat, some of us here, yung faith natin hindi pa na-develop. Sabi nga, if you have faith like a mustard seed, pwede mo ilipat ang bundok eh. Gaano ba kalaki ang buto ng mustasa? Bakit hinahintulad ang panampalataya like a mustard seed? Yung mustard seed, parang isang buto ng buhangin, nakita niya buhangin, yung isang peraso. So it means, the Bible saying, marami pong ganun ang faith. Oo, I believe in God. Naniniwala akong may Diyos. The problem is, dapat, ang mga sinasabi natin, nakilala mo ang Diyos, na alam mo may Diyos, yung makikita din sa buhay natin. You need to walk the talk. Kung ano sinabi mo, pinatutuhanan mo through the word. It means, makikita sa buhay natin, personalidad, attitude, character itself. Alam po ba natin yan, mga kapatid? Gusto mo ng tugon ng Diyos? Tugunin mo muna siya. Are you there? Kailangan ng Diyos ang iyong pandinig at pagsunod. How many times nakita ko nga yung pagtuturo dito ni Brother AJ o Pastor AJ na? Pwede na ba? Ano, sa palagay nyo? Pwede na ba i-ordain yan? Nakuha niyo po? Sino man ang itatayo ng Diyos sa ating kalagitnaan, wala tayong reklamo. Why? Diyos niya ang nagpumili. Mas, pag ikaw nagtuturo, nangangaral, nagpahayag ng salita ng Diyos, again, salita ng Diyos, iyong pinahayag, tinuturo, inabot ang maraming buhay, mataas pang tungkulin mo sa presidente ng bansang Pilipinas. Naiintindihan niyo po ba? Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos. Hindi po yung pangulo ka lang ng mga bansa. Dahil ikaw you stand. Tinayo mo ang ebanghelyo through your life na nagpagamit ka sa Diyos. Hoping and praying, all of us here, all, ganon din ang heart natin. Desire to be used by God. Wherever you go, whatever you do, for God's glory alone. Sabihin mo na, sabi nga doon na matatanda sa Lukban hindi nga ako marunong magbasa ng Bible Pero mga, ano ba yun sa church? Women's, ano yan? WF? O WCF ba yun? Yung mga organization nila na umaga, tanghali, gabi ang kanilang rosaryo novena. But then, nung narinig ang salita ng Diyos, narinig ang katotohanan about the word, doon na sila umiyak. Kasi wala daw sila alam. Naintindihan nyo? This is not my word, I told them. This is the word of God. So, sino man, sabi niya kasi baka magalit yung yung nanay ko or sino na.
Paglipat ako ng reliyon, paglipat daw ng reliyon. So, pinaliwanag ko, kasi nasa 70s na sila eh. Sabi ko, ang Christian, ang born again, as what you've said, is a religion. No, that is not a religion. That is a relationship with the Lord our God. Baka wala pa nakaalam dyan. Ang ibig sabihin ng born again, transformed by the word. Yung buhay mong luma, napalitan ng bagong buhay at nakilala ang buhay mo sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, it means, marami hindi na ano ka, born again na kami. Pag nagsalita ka na ikaw ay born again, hindi lamang sa salita, makikita sa buhay at sa gawa. Ang born again po ay hindi reliyon. Para malaman nyo. Ito po ay pagbabago ng lumang katauhan, the old has gone, and the new has come. Kaya nga tinawag ang new creation. Kaya nga pag sa Tagalog ang born again ay pinanganak muli. For example, hindi nyo pa rin nag-gets eh. Kung ikaw noon ay palaaway, makinig. Marami pa rin kasi naguguluhan. Pag ikaw palaaway dati, at ngayon hindi ka na marunong mang-away, ano po yung ibig sabihin? Nabago ka na. Nagbago ka na. Dati ikaw manginginom at ayaw mo na dumikim ng alak. Hello? Ibig sabihin, nagbago ka na. Dahil pinalagahan mo si Kristo, higit pa sa alak, higit pa sa ugaling mong hindi maganda. Kaya ko ito pinaliwanag, marami pa rin nagkiklaim as a Christian. Marami pa rin nagpakilala, born again, pero hindi nakikita sa buhay. Ewan ko, bakit gano'n ang topic ngayon? Pero ang topic talaga, ganito eh. So, papasok tayo dyan. Amen? So, praise the Lord. Are you there? Gusto niyo na ba ng umpisa? Living hope. Ang ganda nito. Na-renewed ka na? Dahil? So, ang born again, ikaw po ay nabuhay kasama ni Kristo. So, ang tanong ko ngayon, church, kasama mo na ba si Kristo? Ha? Kasama mo na ba si Kristo sa buhay mo ngayon, sa paglalakbay mo sa ibabaw ng mundong ito? Ha? How sure na kasama mo na si Jesus Christ sa buhay mo? Kung kasama mo si Kristo, wala ka na dapat sa kasalanan. Hindi, tao lang ako, pastora eh. Madali akong makalimot. Yan ang problema, makalimutin ka. Naunawa nyo? Muling nabuhay kasama ni Kristo, nabuhay na kasama si Kristo. Yun po ang tunay na Kristiyano. So, ang tanong again, parang wala kayo narinig na intindihan eh. Kasama mo na ba si Kristo sa buhay mo? Ha? Bakit ka pa nagsisinungaling? Ha? White lies lang naman, pastora. White lies lang. Hindi po yung reason. Dahil sa 10 utos na binigay noon ng Diyos kay Moses, nandoon na po yan eh. Wala na tayo doon sa buhay ng sanlibutan. Wala na tayo sa buhay na gawa ng kadiliman. Dahil kung ikaw kasama mo si Kristo sa iyong buhay, lumalakad ka na ayon sa katuruan ng Diyos. Huwag natin sayangin ang bawat pagdalo natin sa lugar na ito. May Friday, may Saturday, at may house-to-house pa tayo. Speaking of Thursday, kaya po kinat natin muna yung Thursday, hindi na po kayang gasolina kay kuya. Do you hear me? Dahil ang binangonan to rito, kumakain din ng gasolina po. At baka mawala na tayong So, just pray na matapos ang gulo na ito sa babaw ng mundo. Dahil po, Friday, dito na po sila sa hapon. Hoping and praying you understand. Kung wala na talagang gasolina at pang-gasolina, bahala na kayo. Nakuha niyo po ba?
Kasi hindi na, kung wala na sasakyan, dahil wala, halimbawa, motor o kotse, na walang gasolina, makakaandar ba? Ay, di maglakad kami papunta rito, tapos kayo nakaupo lang dyan, kinig na kinig, wala naman nagawa. Sayang. Maganda yung may nagpakinggan, kayo rin gumagawa. Ang dami niyong kapitbahay, ang dami niyong kaibigan, mga mahal sa buhay, na kailangan din maligtas. Nakuha niyo po ba? Sino na po dito nagmithi na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa kapwa? Kung kasama mo na si Jesus, Kristo, sa buhay mo. Kaya nga, nung gabi na yun, matutulog na lang. Nandun yung udyok ng espiritu sa puso ko. Hindi ako pinapatulog. Nag-aapoy ako. Nag-iinit ako. Aircon naman. Pinababa talaga ako. So, sumunod ako. At may nangyari, naganap na kabutihan ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? The Spirit of God Himself, siya po yung nag-push baba. Baba ka, mag-share ka. At yung aking iyak-iyak sa Lord, sorry Lord, hindi ako nakapag-share. Kasi nandoon na ako, wala akong nagawa talaga Sayang, daming tao. Pero hindi po natapos ang gabi na hindi ko nagawa ang pinapagawa ng Diyos. Hoping and praying in this place. You always listening, you always sit down there and listen to those preachers and teachers. Kayo rin dapat magawa ng Diyos. At kayo rin maging bahagi sa gawain ng Diyos. Hindi taga-upo lamang. Gusto ko lahat tayo makasama si Kristo sa ating mga buhay para tumpak o tiyak tayo makapasok sa kanyang hinandang kaharian. Amen po ba? Yun pong heart namin dito, lahat po tayo magkita-kita sa kaharian ng Diyos. Ikaw din ba ganon? Ha? Ganon din ba ang puso natin? Someday, magkita-kita tayo sa hinanda ng Diyos na kaharian? Hindi tayo religion. Hindi tayo organisasyon. Why we are here? All sacrifices for the glory of God. Amen? Kaya, mga kapatid, huwag tayo mag-question na ba't gano'n magturo si Pastora. Di ba 2 weeks? Grabe grabe pong aking pagsisisi, Lord. Niwanan ko yung mga tupa. Tapos ang sarap ng buhay ko. Piga-iga ka lang doon, parang kayo may-ari ng paraiso. Ha? Tapos may nagsiserve sa inyo ng mga crew doon, upo ka na lang, may kakain. Nakuha niyo po ba, yung araw na yun, yung lugar na yun sa walang Pilipino, puro foreigner, European, American, Indian. Kami lang doon talaga na pamilya na Pilipino. How God bring to that place paradise? Kasi sinasabi ko nga, sometimes God give you a reward. Nakuha niyo po, hindi mo inasahan ba't nangyari na magpahinga ka muna for 4 years sa arenda na nang dumating ka 2021. Ang isip mo lagi para sa kanila, ay kailangan linggo na naman, magmalengke na naman ako, magluto na naman ako. Ba nakapahinga ako 2 weeks? Nakuha niyo po? Pero ang isip puso ko, kumusta kayo mga kapatiran? Ano kaya sila? Nanatili pa ba sila? O nag-absent sila? O tumuloy ba sila? Dumating din sa heart ko niya, sabi ko, bahala ka na Lord, inalaw mo na ako pumasyal. But then I pray na ang lahat po ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito naturuan na. Amen po ba? Yun lang po ang heart namin. Kaya, sabi nga ng bunso ko, ano mama, kuha na kita ticket kay ni Papa, sama na kayo sa Canada. Kasi 3 na lang kami sa bahay. Ang bahay niya, kakabili lang niya yun. Sabi ko, hindi, marami pa ako gagawin na tapusin. Nakuha niyo po? Sandali lang sana yung ticket Ano? Ayaw niyo na kay Pastora? Sabihin niyo lang. So, mamahal tayo ng Lord. So, kailangan natin talaga manatili at magpatuloy. May mga sitwasyon man, all of us here, again, I'm saying this, may pagsubok sa eskwelahan, sa bayaran, mga financial problems, situations na tinitirhan, in relationship, mayroon po mga problema, nakikita ko, nadadama ako. But trust God is the living hope of all of us here. Sa ating mga feelings, emotion, sa ating mga physical body, kami nga ni Sir, sa sobrang lakad dito, walang hinto, mula dumating sila, hanggang pag-alis, araw ng pag-alis nila, naramdaman na namin yung pagod physically.
Sabi nga ni kuya, ano nangyari sa inyo? May sakit kayo? O, nakahiga na ako eh. Grabe yung ubo, grabe yung sakit ng katawan. Praise God, dahil isang araw lang. Hello. Nag-repent na ng tudo-tudo, baka may nagawa ko hindi tama. So, sabi ni kuya, paano yan? May sakit ka, paano sa linggo? Bahala na siya. Nakuha niyo po? Pero yun nga, God is alive. I trust Him, our living hope, faithful God, loving. Yun lang hinihingi ng Diyos eh, mahalin natin siya. Yun lang hinihingi ng Diyos, bigyan natin siya pahalaga. Ganon ka na ba, kapatid? Ganon na ba tayo sa harapan ng Diyos? Giving the Lord the highest reverence in your life? Dahil ang success po, church, mga kabataan, lalo na mga estudyante, may profesyon, sa Diyos namang nagmula. Ang success in life. Kasi kahit ano gawin natin, na trabaho, wala tayong, wala tayong makukuha dyan na success kung pabayaan natin ating relationship sa Diyos. Dahil ang source of everything is the Lord our God. You hear me? So, ang nangyayari ngayon, ito pa. Sabi nga, ulit-ulit ka na mula umpisa. Panalangin natin mga kapatid. In the last minute kanina na nabuksan kung may isa po nagsasabi na you need to prepare because Russian ngayon is spying sa lahat na kanilang alam patungkol sa Amerika, binibigay nila ngayon feed sa Iran. Gusto nila tumulong sa Iran to destroy American. So, ibig sabihin, pag ito po nagkagulo na, ano ang mangyari sa buong mundo? Tahimik ang Russia ngayon, pero may ginagawa silang pailalim. Naintindihan ba natin? Noon pa yung sinasabi, you need to prepare yourselves. Anytime, any moment, this digmaan na masabi sa Matthew 24, mangyari magaganap, nakatala, nakasulat. But we people of God here in Arenda, hindi po kinulang paalala, paabot, na ang gasolina, kung walang supply, maraming commodities na hindi makapasok at wala po may supply sa bawat lugar. So, ano mangyari? Tagutom, sabi nila, o kulang, o wala ng supply. Magmahal ang lahat. So, sa bagay, umpisa na nagmahal. Nang namalengke ako the other day. Yung suki ko sa binibilang ko, sabi niya, pasensya ka na, ma'am, kasi ganito. It's okay, I understand. Kaya, hindi niyo pa yan naramdaman. Wala pa. Lalo na yung nagtiwala sa Diyos. Amen? Lalo na may panampalataya. Amen po ba? Trust the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Dahil yun ang turo sa atin ng Diyos. May ginamit lang ang Diyos na mouthpiece para pahayag ito ipaabot, but it is in the Word. Kaya mula ngayon, umpisa nyo na tumawag sa Kanya, magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, at kausapin mo siya without ceasing. Yun pong prayer without ceasing. So, ibig sabihin, church, nagbigay na po ng warning. Warning for all of us. Kasi kung all over the world na yan, hindi pwede na hindi maapektuhan ang bansang Pilipinas. Dahil po, yung maangkat din tayo ng mga produkto sa iba-ibang sulok ng mundo. Kita nyo, yung ibang OFW nga na pauwi na. Amen? Mayroon ba kami mga mahal sa buhay na pauwi na? So, yun lang po, yung po masasabi ko sa inyo. You need to prepare now. Kung may lupain kayo, may paso, taniman nyo na yan. Kahit, wala no? Wala. Wala ba tayo taniman? May farm ba tayo? Parang gusto ko umuwi ng Lukban. Hektarya po ang farm doon. Grabe. Alam mo, ang tubig nila? Binabayaran monthly, galing sa spring, 40 pesos a month. Sino taga Lukban dito? Kung mayroon kayong farm, umuwi na kayo. Nakuha niyo po ba?
At sino gusto magbili ng hektarya ngayon, may binebenta, worth 30 million. Baka may buyer, nakita ko si sister, nag-realtor to. Mayroon po binibenta. Ayun nga, sinapangako sa atin, pag nabili ito, wala tayong problemahin sa pagpagawa. So mga kapatid, end times na ba? Hindi pa. Salamat sa worship team. Despite na wala si Pastora, pero patuloy pa rin sila nagpa-practice at patuloy sila naglilingkod na wala makakapigil sa pag-awit sa Panginoon. Yun po dapat ang ating tingnan din sa kanilang mga buhay. May mga situation din sila, may mga problema din, but still, they're here to honor and worship God. Nakita lahat ng Diyos yan. Dito, nang 2 weeks na wala ako, sabi ko, God, move. Ikaw na po mag-kill sa kanila. Dahil alam ko na may pinapaabot ka at pinaparating sa bawat isa. At hindi po bibiguin ng Diyos ang mga sumunod at maging totoo sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya everything God's plan and purpose, mangyari magaganap dahil yun po ang kalooban ng Diyos. Kaya kami rin namangha sa nangyari, sabi ko nga, March 5, bigla, hanggang tuloy-tuloy ng lalakbay, lakad dito, lakad doon. At nakapahinga lang 2 days ago ngayon, kahiga maghapon yesterday. Salamat sa Diyos dahil, grabe, saan ka makakita? 2:00, gising ka na madaling araw. Matutulog ka, 11:00, 12:00. So, lakbay ng lakbay kung saan-saan. Hanggang sa bahay, hindi ka naman pwede mahiga lang, daming asikasuhin. So, walang pahinga physically. But praise God, thanks the Lord. Lord, i-restore mo ang strength namin ni Sir. At our age, at our senior citizen life, pero habag pa rin ng Diyos kami nabubuhay. So, ang ating ngayon topic is all about in Colossians chapter 4, verse 1-4. Colosas 4. Ito about kasama natin si Kristo. Amen? Muling nabuhay kasama ni Kristo. Nabuhay na kasama ni Kristo ang ating topic ngayon. So, ano sabi dyan? Colosas 4. 1-4. Tagalog. Yun nga, being Christian, being a new creation. Sabi po rito, mga amo, maging mabuti at makatarungan kayo sa mga alipin ninyo. Alalahanin ninyong kayo rin ay mayroong amo sa langit. So, pag sinabi amo, ano yon? Master, right? Mga amo, maging mabuti at makatarungan kayo sa mga alipin ninyo. Alalahanin ninyong kayo rin ang mayroong amo sa langit. So, next. Magpakasigasig kayo sa pananalangin ng may pasasalamat at habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Ano bang unawa nyo intindi dito? Magpakasigasig kayo sa pananalangin. Why Apostle Paul give direction to the disciple or kapwa niya mga manampalataya na maging masigasig kayo sa panalangin nang may pasasalamat at habang nanalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. So, ibig sabihin, when you pray, sige, ubusin na natin, basa muna, sige. Ipanalangin ninyo rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na maihayag ang mensahe tungkol kay Kristo na inilihim noon. Ang pangangaral ko tungkol dito ang dahilan ng pagkabilanggo ko. Just imagine, isipin natin bakit nangaral siya na bilanggo pa? This is the life of those disciples of Christ, the apostles. Mga apostol noon, nangangaral sila, nakakaranas na sila ng pagkabilanggo. Dahil dala-dala nila ang mensahe patungkol sa Diyos, maihag ang mensahe tungkol kay Kristo na inilihim noon. Dahil kahit hanggang ngayon sa mga lugar kung saan sa mga Muslim country, sa Middle East or dito sa China, bawal po talaga patungkol sa Diyos, lalo na kay Kristo.
Ang pangaral ko tungkol dito, ang dahilan ng pagkabilang ko. 4. Ipanalangin nyo na maipangaral ko ito ng mabuti gaya ng nararapat. So, even Apostle Paul asking prayer to spread the gospel, to give the gospel to the poor, sa mga taong nga kailangan makakarinig ng ebanghelyo. Kailangan manalangin. So, na walang iniisip na anumang bagay pansarili. Pag panalangin means, you're talking to God. Kailangan huli nating nakipag-usap sa Diyos. So, ang panalangin mo pa, Lord, bigyan mo kami pera. Ganun ba? Ha? Lord, pagalingin mo kami. Lord, yung ginawa natin ng Diyos lagi ng, kung sa layman's word, palabigasan, lalapit lang tayo sa Diyos kung may kailangan. Prayer means talking to God heartily, wholeheartedly. Lord, salamat ha. For the past few days, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, hindi namin na-expect yung mga biyayaan na ito, walang sukat. Not only things, temporal things, not only money, but Lord, thank you for the physical strength that you have given to us. Nakita namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin na-expect anytime, any moment. Salamat o Diyos. Yung pagkipag-usap sa Diyos, Lord, thank you. May gera man sa kabila, kami dito tahimik. Nakuha niyo po. Nakakakain kami, nakakatulog na walang bomba sa tabi. Intindihan niyo po ba? Talk to God na para nandiyan sa tabi mo. Masigasig na may papasalamat. Salamat Lord, buhay kami ngayon, nakagising kami. Salamat Lord, may pagkain kami sa pagkainan. Hindi na paglapit sa amin sa Diyos. Ano ba yan, buhay na to? Nagmumura ka pa eh. Buisit na buhay ito, di ba? Usually, mga ganong panginamutawi sa labi natin. Remember, church, life and death is in the power of the tongue. Ano man ang deklarasyon natin, it will happen into our lives. So you speak always life. Lord, you are my healer. Pagalingin mo ako, Lord, sabi mo, pangako, pinalaya mo na kami. Pagbayubay mo sa cross, you set us free from all curse. Sa lahat ng sumpa na hinatol mo sa ibabaw ng mundo, mula na nakilala ka, wala na po yung sumpa sa buhay ko. Yun po ang prayer. Lord, salamat. Alam ko, palayaan mo kami sa sakit karamdaman, all illnesses, sickness, disease, kawalan, kahirapan. Dahil pinalaya mo na kami. Kilala na kita, Panginoon. Abutin mo kami. Kahabagan mo kami, Panginoon. Dalhin mo kami lagi sa nais mong buhay. That is prayer, church. Hindi pwede na magreklamo sa Diyos. Because God knows everything about you, about your needs, situation, about your life, who you are. Kaya nga marami sa atin bigo. Nang hina na lamig ng lupaypay, dahil ang pinakinggan yung tao na nagsalita. Ang tao ay tao. Ang Diyos ay Diyos. Sabihin man ng katabi mo, ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo, ng kamag-anak mo na pangit kayo, huwag mo siya paniwalaan. Hello? Nakuha niyo po ba? You are beautifully and wonderfully made. Kilala mo na ang Diyos eh. Pag sinabi ng tao na aswang ka, hayaan mo siya magsalita dahil babalik yung pagkaaswang sa kanya. Nakuha niyo po ba? Ang hawakan mo ang salita ng Diyos na nagbabago ng buhay, nag-aayos ng buhay, at nagpapaligaya at nagpatatagumpay sa buhay. Amen po ba? Hindi po tayo manangan sa salita ng anuman o sino mang tao, dahil tao lang yan. Sabihin ng Diyos, pagpalain ko itong anak ko dahil nakinig, lumakad ayon sa katwiran ng Diyos, ang kanyang napangaral, ang kanyang tinuturo, ang kanyang mga galaw, patungkol sa nais niyang pagsunod sa Diyos. Of course, all of us here may kahinaan as a human being. Pero, mitiin natin makasunod tayo sa turo ng salita ng Diyos. Why? Kaya nga tinuro yan para mayroong ka sundan. Di po ba? Ang mga estudyante, di po ba, magbibigay ang teacher ng exam. Pero bago magbigay ng exam,
Ano pong binibigay ng teacher? Ha? Reviewer or ano po ang i-exam niya sa Friday, halimbawa. So, kung hindi ka mag-aral, ano mangyari? May isasagot ka, wala. Bagsak ka. Kukuha ka ng 65 or 70. Pero, kung nag-aral ka, sumunod ka sa instruction ng teacher, papasa ka hindi. Yun po, ganun din po tayo sa Diyos. God gave us example how obedient He is to the Father. Amen? Alam niyo ba kinanta niyo kanina, Yeshua, Yeshua? Yeshua means Jesus, right? Ha? Si Yeshua po, yan po ba Greek? Aramaic? Yun po ang ibig sabihin, Jesus Christ. Jesus, Yeshua. So brothers and sisters, gusto nyo ng tugon ng Diyos? Gusto nyo ang makita ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay? Kausapin nyo siya na walang hinto. Hindi lang kung may pangangailangan ka lang. Amen? Hindi lang na, for example, kayo po nagtipon, nanalangin kayo, lahat, grupo. Ano mangyayari kung maya-maya ang puso natin marumi? Tutugunin kaya ng Diyos ang ating, nag-iyak-iyak ka pa sa Diyos. Sa kunting bagay, lumabas na naman ang character attitude natin. Hello? Wala tayong nakitang mabuti. Puro na masama. Nakuha niyo po ba? Overcome evil by good. Pag galit sa'yo, bigyan mo siya ng pansit. May pansit tayo dyan. Kaya bigyan ko kay Sister Gina yan. Ewan ko, galit yata Sister Gina sa atin. Luto ng pansit eh. Amen po ba? Sabi ko kasi, pag galit ka sa kaibigan mo, bigyan pansit. Nakuha niyo po. Yun po mga kapatid. Pero sa totoo lang, sa lugar na ito, mahal na mahal kayo ng mga manggagawa sa ubasan. Never sila po nagreklamo. Ang gusto nila ma-please lahat. Ako lang po nagtuko-correct. Huwag sobra-sobrang bibihin yan. Baka puro diaper na lang isuot niyan. Naintindihan niyo po? Hindi pwede spoon feeding yan. Turuan mo yan, tumayo sa sarili niya para alam niya kung kanino siya lalapit, hindi sa'yo, lalapit sa Diyos. Tinuturuan kayo dito, sa Diyos tayo magtiwala, manalig, manampalataya, susunod sa kanyang kalooban dahil siya ay Diyos, hindi sa tao. Ang tao po, nagbabago ng kaisipan yan. Pabago-bago yan. Pero pag sa Diyos ka nagtiwala, ang Diyos gagawa sa buhay mo. Amen! Yun lang po. Why is Pastor is very strong, very bold magsabi? And then dati, man-pleaser din ako eh. Tao yung piniplease ko kasi kailangan ko dumikit. Baka bigyan ako ng attention. Wala eh. Hindi yung mobra yun. Sa Diyos ako umiyak, sa Diyos ako nagsumbong, sa Diyos ako dumipa lumuhod. Kagad, tugon ng Diyos. Hello? Do you want the answer coming from the Lord? Lumuhod ka sa harapan ng Diyos. Tanda ng pagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Lumuhod ka, humingi ng tulong sa Diyos. Problema mo asawa mo, problema mo pamilya mo, problema mo pangailangan mo, lumuhod ka sa Diyos, ang Diyos gagawa para sa iyo. Ang tao po, wala yan. Okay ngayon, mamaya yan, wala na. Nakuha niyo po ba? Everything, God has plan and purpose to all of us. Mahal namin kayo, pero may hangganan ng pagmamahal. Pero ang Diyos walang hangganan. Naintindihan niyo po? Bakit ko sinabi ito si Pastora pa lang may hangganan pag-ibig sa amin? Hindi natin alam hanggang kailan ba si Pastora dito sa ibabaw ng mundo? Hanggang kailan ba si Pastora sa Arenda? Di ko lilipat na naman kung saan tayo nang dali ng Lord. Ibig sabihin, iwanan na naman kami ni Pastora. Hindi lang naman ikaw lagi lang ang pakainin ng salita ng Diyos. Of course, marami pang dapat abutin. Nakuha niyo po ba? So, huwag tayong magtampo, huwag tayong mag-isip na, hindi na kami pinansin, hindi na kami kinakausap. No. Hindi naman kayo lang ang tao na may kaluluwa. Amen? So, pasalamat ang mga tao na abot ng Ebanghelyo na akyatan ng inyong mga tahanan dahil po kayo po ay nakakilala sa Diyos.
You need to thank the Lord your God to those people used by God as a channel of blessing to your life to know them, to know the Lord your God. Kaya lagi pasalamatan mo yung mga taong ginamit ng Diyos sa iyong buhay. Lingunin natin sila. Spiritual parents natin yan sila. Nakuha niyo po? Spiritual father, spiritual mother. Nakuha po natin, church. Tingnan nyo ha, ang inyong group as a family, Christian family church here. Dumarating din ba sa puso nyo pag-alala sa inyong mga kapatiran? Salamat sa mga kapatiran nang wala si Pastora. Wala akong iniiwang pera kay Sister Gina. Sabi ni Pastora, paano gagawin ko? Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Wala. Gusto ko sa Diyos siya lalapit eh. Hindi kay Pastora. Sa Pastora, wala yan. Sabi niya, hindi naman nagkulang eh. 2 ulam pa rin. Palakpakan natin ng Diyos. Nakuha niyo po ha? May mga kapatiran tayong ginamit din ng Lord. May puso, mag-share their blessing para lahat po magsalo-salo. Yun po masarap kasi may pahalaga sa bawat isa. Hindi na tayo makasarili. Hindi na tayo greed. Ha? Hindi na tayo nagtatrabaho sa DPWH. Hello? Itatrabaho tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya ang pag-ibig sa kapwa ay napakahalaga, pagpahalaga, compassion, because that is the character of Jesus Christ into our lives. Compassionate God si Jesus. Amen? Alam ko ang problema mo. Sitwasyon mo, alam ko. Hindi pwedeng maitago yan. Alam ko kung sino ka, anong karakter mo. Si Pastora alam niya, oo, alam ko. Gusto mo pa, ihayag ko sa kalagitnaan, no? Hindi naman pwede. Naintindihan niyo po? Kaya yun pong ibig sabihin na everyone here needs Jesus. Kaya nga, ang lahat ng bagay na binigay na ng Diyos sa'yo, huwag mo na baliwalain. Dahil binigay na ng Diyos yan, huwag mo na sayangin dahil may oras at panahon pa. Kaya nga, is the living hope na muli ka na buhay, nakasama mo na si Kristo. So, hindi pwedeng pabayaan natin ang ating relasyon sa Diyos. So, bakit hindi pa ako nag-umpisa pa rin dito sa Colosas? Bakit? So again, can we open our Bible? Can we open our Bible in Luke chapter 19? Or Lucas 19:10. Thank you, Sister Janet. Kulay blue na. Kasi yung pula dati kulay putim na eh. Ano yung sinabi ko sa iyo? Lucas 19, verse 10. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Do you think, church, ito po ba yung pinatrabaho ng Diyos sa atin? Sa palagay nyo? Tuloy nga natin sandali sa sapagkat ako na anak, habang nakikinig ang mga tao, kinuwento ni Jesus, sinagkwento sa kanilang isang talinhaga dahil malapit na sila sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay makikita na nila ang paghari ng Diyos. 11, 12. Sinabi ni Jesus, may isang kilala at mayamang tao na pumunta sa malayong lugar upang tanggapin ang autoridad bilang hari sa kanyang lugar at pagkatapos nito ay babalik siya agad sa kanyang bayan. Ang patungkol dito sa 19:10, sa Lucas, it's all about ang paghanap niya sa kanyang mga tupa na nawala. So, ang Great Commission na tinuturo sa atin, go out and preach the gospel and teach them to be my disciple, ito pong isang malaking bagay na dapat lahat po tayo kasapi o lahat po tayo ay magpapahalaga upang abutin at ang mga tao na hindi pa nakarinig ng Ebanghelyo. Yun po talagang sinabi ni Jesus. Kaya hindi po natin pwede na i-focus ang ating mga sarili sa mga panlupang bagay o mga bagay samantala o material things
nalaluma, nasisira, ninanakaw, at may mga bagay na hindi tatagal. But ang sabi po dito, set your affection on things above. Kailangan panlangit na bagay ang ating bigyan palaga dahil ito pong atas ng Diyos sa Lucas. Sa Lucas na chapter 19 na ito po ang kailangan abutin ang mga taong hindi pa nakarinig patungkol sa Diyos. Amen po ba? So yun po mga kapatid. In Matthew 6 chapter 21, verse 21, kaya nga, kung mahal mo ang Diyos, sa mga panlangit na bagay, bigyan mo ng pansin. Pero, marami, sabi, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So, iyon po ang tao. Sa yaman ng mga bagay, samantala o material, nakafocus. Sa trabaho, paano kumita, paano magkaroon. Pero ang atas talaga ng Diyos, mga bagay panlangit, most people set their affection on things below, pero ang nabuhay, those who are risen with Christ must love higher things. Pero kung namatay ka, tinalikdan mo ng lumang mong katauhan, tinalikdan mo ng mga bagay na hindi panlangit, it means buhay ka kay Kristo. So ano bang hinahanap natin sa buhay, mga kapatid? Ano bang laman ng ating mga puso? Tanungin mo ang katabi mo, anong laman ng iyong puso? Ha? Tanungin mo nga, sabihin mo, baka nandito ka ngayon nakikinig, pero malayo pa lang, ano kaya ulam mamaya, ano kaya pupunta namin, ano kayang, ano bang laman ng puso, anong kaisipan? Ano bang hinahanap mo sa buhay? Ayun, isang tanong, anong hinahanap mo sa buhay? Sige nga, maging sinseridad tayo, tanungin mo ang katabi mo, anong hinahanap mo sa buhay? Lola? Anong hinahanap mo sa buhay? Ano ba? Ano? Ay, mga dalaga, gwapo. Hinahanap mo ba sa... Gwapo ang hinahanap o may pera? May trabaho? O seguridad? To be honest with you, nung nakita ko si Sir noon, nang nalaman ko nagtatrabaho, okay, secured na ako yan. Hindi yung kagwapuhan wala dalawa yan sila lagi nakapared-race sa doon sa tinatrabahuan ko, nagbabantay tuwang gabi. Ay, yung isa, walang trabaho maayos Si Sir ang pinili ko dahil security. Nakuha niyo po ba? Speaking of security, 45 years, March 18, 1981. Di ba? So, 45 years na kami ni Sir. So, hindi ako nagkamali. Nakuha niyo po? Kasi ikaw dalaga, kung kukuha ka walang trabaho, ikaw pang magtrabaho para sa kanya, naku, bigo yan. Hello? Huwag madali. Ask the Lord's help. Ask the Lord's guidance. Ask the Lord, a right person in the right place, in the right time. Nakuha ba natin, mga dalaging-ding? Huwag magmadali. Gwapo lang panlabas. Wala namang kwarta yan. Huwag na. Hello? Panlabas lang na nyo yan. Samantala yan, below the yan. Pero pag si Lord nagbigay sa'yo, perfecto at ganap at hindi ka napaiyakin. Nakuha niyo po ba ang ibig sabihin? Ask the Lord's help. Kaya nga, sabi kanina, panalangin na walang patid na may papasalamat. Nakuha po ba natin? Kaya nga, yung blessing sa amin po, na biro mo naman, na-enjoy namin, wala naman kaming, pero God's reward in our life. Kaya lagi na lang pasalamat sa Diyos. Wala na kaming minimiti pa na anuman. Makasunod lang sa kalooban ng Diyos, physically, mentally, spiritually, maayos. Wala na, nothing else to ask the Lord, to serve Him hanggang may buhay. Kaya mga kapatid, yun po ang ibig ko sabihin. In Matthew 6, diyan na ba tayo? 6:21? Ano sabi diyan? Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. It refers patungkol saan to? Minsan sa trabaho, sa profesyon, sa mga tinatangkilik, mga bagay na, yun po ang tao. Pero tayo, sa Christian, hindi na po tayo manatili dyan sa ganyang mindset.
Kailangan natin ng mga heavenly things ang ating bigyan pahalaga sa ating mga buhay. Can we open our Bible? Kaya nga sabi po yung nabubuhay kay Kristo, mahal na mahal ang panlangit na bagay o paglilingkod sa Diyos. Kasi wala ka na ibang hanapin pa maliban na makapagsunod ka sa kalooban ng Diyos. So kailangan po natin mamatay sa ating mga sarili at hindi na tayo mag-focus sa mga bagay na hindi naman makakabuti ng ating mga buhay. Ganun po ang nais ni Apostle Paul na yung kanina sabi ni Teacher Aya about Paul, pero dapat sundan natin, lakaran natin ang nais ng Diyos na buhay. Amen? So, yun po yun. In Romans chapter 6 verse 11, Romans 6:11. At dahil kay Kristo Jesus na kayo, are you there? Kasunod ba tayo? Are you following me? At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Ikaw na ba yan? Ganyan ka na ba? Nabubuhay ka na para sa Diyos. Patay ka na sa sarili. Ibig sabihin, wala ka na doon sa makamundong bagay, o sa kadiliman, o sa kasalanan. Dahil kung namatay si Kristo para sa iyo, dapat ibigay mo na rin makasama si Kristo sa buhay mo. Do you hear that? Para kay Kristo na ikaw. Kaya lang nagkaroon ng reservation ang bawat personalidad o tao kung pinalagaan niya pa yung kanyang needs, sarili niya. Hindi na maunawaan ang malaga pala ang Diyos sa buhay niya. Despite of all things that God has shown to them, kalahat ng bagay binigay na ng Diyos, ang habag upang maligtas, makaunawa, makarinig. Hindi nilihim ang ebanghelyo, hindi pa rin binigyan toon pansin. Naintindihan ba natin, church? Ngayon, sinasabi ko na sa inyo, in this right moment right now, because of the situation in the whole world, magbigay kalaan para sa sarili mo. Talikdan lahat ng uri ng kasamaan, kasalanan, ng mga bundong bagay o desisyon na hindi sa Diyos. At sundin natin ang kalooban ng Diyos. Tiyak ka pa, mayroon ka patunguhan sa kaharian ng Diyos. Panlangit na bagay. Namatay na si Kristo para sa iyo, para lang kayo maligtas, maabot. Ang gawin mo na lang sumunod sa kalooban niya. Bigyan mo siya ng pag-ibig at pagmamahal na walang sukat. Magawa ba natin yan, church? Even though you have profession, you have everything in this world. But if you have no God at all, you're going to nowhere. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Biro mo sa bilyong-bilyong nilalang ng Diyos sa buong mundo. Isa ka nakakarinig ng kanyang paalala, isa ka nakarinig na ikaw mahal niya, isa ka nakarinig ngayon ng katotohanan ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, makagawa sa iyong buhay. Only your trust and belief to God. Yung faith na yan na ma-develop pa. Kaya nga lagi pag nagpe-pray po tayo, hingin natin, Lord, increase my faith. Lord, I want you, Lord, to remain in me. Na ang faith na ito, panampalataya na ito, mabuhay, magbunga, magkaroon nito ng patutuon na ako ay iyong anak. Hindi, nakarinig na ringgan mo na, bali, wala pa rin. So, ibig sabihin, sa iyo pa rin sarili ang nasusunod, hindi ng nais ng Diyos sa iyong buhay. Do you hear me, church? Minsan nag-isip ako, Lord, ano pa ba ituturo namin sa mga manampalataya, sa mga kapatiran? Are you sure na sila po talaga nakikarinig o nakaintindi? Salamat po sa Hosea family. Nakaschedule na kailan ng kasal niyo? Ha? Naayos na lang ang kanilang mga dokumento? Schedule na lang ang kasal. So I'm happy to hear that. Dahil mahalaga yan sa harapan ng matrimony of marriage na susunod kayo ng kautusan. Because if you are doing things na, for example, ang magnobyo, nagtatalik na walang kasal, ang tawag doon, fornication. So, ang hatol sa inyo, fornicator kayo.
Walang kapatawaran yan. Maliban, bumalik loob ka sa Diyos, humingi ka ng tulong, Lord, I've sinned against you. Gusto ko na, Lord, mag-isang dibdib, tulungan mo kami. Pang ang reason mo, wala kang pera, wala kang panggastos, wala kang pang bunggacious, pang sarili yun. Sila walang pera. May pera ba kayo? Wala. Bakit natapos lahat? May gumawa, kumilos ang Diyos through people used by God para maayos lahat ng dokumento nila na proseso at nag-antay nila sa ng araw, oras, panahon. Amen po ba? Kaya hindi dahilan niya na naghanda pa kami. Anong paghandaan ng pagbabalik ng Diyos? O ikaw kunin na mayroong kang bahagi sa karya ng Diyos. Kaya kung hindi ka pa ready, huwag ka makipag-commit. Walang karelasyon muna. Naintindihan po? Mga dalaga binata dito. Para walang iyakan. Huwag muna mag-commit kung di ka naman ready sa isang relasyon. So, umpisa lang, okay yan. Pero pag yan, ayaw na. Maganda ang Diyos mismo nagpatibay ng inyong pag-isa. Yung pagmamahalan dahil wala na makakagibayan. Dahil ang pinag-isa ng Diyos ay kasama ang Diyos. Kaya intindihan niyo po? Lalo na pag ikaw kumuha ng unbeliever. Wala, luluha ka talaga dyan. Wala kang kaligaya dyan. Ako na nagsasabi. Kumuha ka na may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos, tagumpay ka. Amen! It's so sad to hear. Ang madali makipagrelasyon, hindi naman pala kayang buhayin. Hello? Salamat sa buhay ni Brother Roger. 6 yung anak niya na mahal niya talaga si sister. Ano? Ha? Sa wakas, pakasalan na rin. 6 na anak. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang buhay. Naintindihan niyo po? Huwag kayong mahiya. Ano man sitwasyon? Dahil lahat po tayo nang hindi natin nakilala ang Diyos, okay lang, sige lang. Pero today, to now, very important to be one with God. Put Christ in the center of your relationship. Hindi ka naluluha. Amen po ba, mga lola? Tama po ba? Kaya kung may apo ka nga, may naliligaw na wala naman ipapakain, huwag muna paakyatin. Hello? Sabi, mag-aral muna, magtrabaho muna, maging... Amen po ba? Huwag magmadali pag hindi kaya. So, umpisa lang yung pita ng laman. Pagnanasa. Lust of the flesh. Pagkatapos niyan, wala. Sundin natin ang kalooban ng Diyos, ang nais ng Diyos, ang instruction ng Bible, mag-asawa ka kung kaya mo na. Hello! Parang wala may nakaintindi. Alam ko marami sa atin dito, may mga bagay na kailangan pa ispo sa Diyos. I'm honest to say, nalulungkot ako pag hindi pa rin kayo gumagalaw at sumusunod sa nais ng Diyos na instruction. This is not my instruction. This is the Word of God. Kaya nga kung nagtalik o gumawa kayo ng outside marriage, that is fornication. Kaya wag mamadali kung di ka pa ready. That is sin. Naintindihan niyo po? Kasalanan. Amen? Igalang natin ang Diyos. Bigyan natin siya palaga. Sundin natin siya sa kanyang kalooban. Pag hindi mo kasi kilala ang Diyos, gawa ka na lang gawa ng mga bagay, bahala na. Ano mangyari? Oo. Mahalaga ka sa Diyos, kaya ka nga pinalaga ng Diyos. Binigay niya kasi ang bugtong na anak, nabayubay sa krus, nabitay sa krus, para lang ikaw maligtas. So ikaw, baliwala mong binigay ng Diyos ng buhay? Do you hear me, church? Yun. Sorry to tell you, but Galatians 2, chapter 20, sabi nga, we are dead to sin and alive to God. Romans 6:11, we are crucified with Christ, yet alive in Him. Galatians 2, chapter 20. Galatia 2:20. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Yun na to. Pag ayaw mo na ng kasalanan, yun mangyari, mga kapatid. Forget yourself. Mahal mo ang Diyos, ito po mangyari. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ipinamuhay ko
ang buhay kong ito sa pamagitan ng panampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Very clear. You understand? Naintindihan ba natin ito? Nabasa natin Tagalog. Ibig sabihin, death to self. Ano mang bagay na makapagbigay sugat sa puso ng Diyos, hindi na natin dapat gawin. Dahil namatay akong kasama si Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Ito na dapat ang mga nakristyano o nagiging anak ng Diyos. Ipinamuhay ko ang buhay kong ito sa pamagitan ng panampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin, nag-alay ng buhay niya para sa akin. So it means naalay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, naalay na ni Kristo ang buhay para sa atin. Lakaran na lang natin ito ng maayos. Amen? So naniniwala ba kayo na pakinggan nyo ngayon ito? Hoping and praying na ipamuhay natin ito dahil ito po magbigay sa atin ng tagumpay. So, sabi po dito sa Colossus chapter 2, chapter 2 verse 3. Malapit na tayo matapos. Sige. Kanina Galatians 2:20. Ito ngayon sa Colossus 2:3. Si Kristo ang pinagmula ng lahat ng karunungan at kaalaman. So, minsan na nagtatanong kayo sa sarili nyo, paano nalalaman ni Pastora, paano nalalaman po ang salita ng Diyos? Paano niya napahayag yon? By the grace of God. Wisdom po coming from God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun po sinasabi dyan. So, si Lord po nagbibigay karunungan. Ang mga bagay na kayamanan, karunungan ay mula sa Diyos. So kung ikaw nagtiwala sa Diyos, ibibigay ng Diyos sa iyo ang daan, ang pamaraan, at ang kanyang nais sa iyong buhay na mapabuti ka. Kaya trust God completely. Amen po ba, church? So ano bang pangako na ni Jesus sa atin? John 14 verse 1 to 3. Anong pangako? John 14, 1-3. Sige po. Juan 14. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. So, ano ibig sabihin nito? Sino nagsabi nito? Ha? Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. So, bagabag sa English, ano yon? Ha? Huwag mag-worry. No worries. Diba? Magtiwala, trust the Lord, at magtiwala rin kayo sa akin. So it means, hindi lang sa kay Father God, kay Jesus. Amen? So yun po mga kapatid. Yun po lagi reminder ng Lord na trust God completely na walang pag-alinlangan. Sa gawa, sige, si gawa. Gawa 1, 10 to 11. Malapit na tayo matapos. Habang nakatitig sila sa langit, may 2 lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila. Sino to? So, 11? At nagsabi, kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinla paitaas at babalik dito sa mundo, at kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbabalik. So it means, God will come, or Jesus coming back soon. Amen? So ito po yung inaantayan natin eh. Ang reward na ito, pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Dahil babalikan niya ang mga anak niya na nagtiwala sa Kanya. Amen? So naniwala ka ba, babalikan ka ni Jesus? So gawin mo ng tama ang buhay mo. Dahil hindi pa huli ang lahat. So kami, mga ngaral, tagapagturo, wala kaming magagawa, ngunit pagtitiwala rin sa Diyos. Sabi nga kanina, ipanalangin nyo, para mapahayag namin ang katotohanan na malayang-malaya. Na hindi po kami malinlang. Dahil in this last day, marami po nadidisib. Marami po nalilinlang. Marami po naniwala pa rin sa mga maling katuruan. Kaya again and again, church, ang ating buhay, antayin natin na darating ang Panginoon na ito po ay tayong malinis, walang kapintasan, walang karumian, walang kulubot, at nasumpungan tayo ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Kaya ang tanong ko, nagmamahal ka na ng lubos ba sa Diyos?
Paano mo ipatunayan? Ha? Paano natin patunayan na mahal natin ang Diyos? Sa pagsisimba lang paglinggo? Ha? O pakitang kawang gawa? Remember, yung kawang gawa, hindi makasave sa atin. Naintindihan mo? Kawang gawa. We cannot be saved by good works. Only our relationship with the Lord Jesus. Kaya nga kung namatay si Kristo para sa iyo, kasama mo, dapat si Kristo na sa buhay mo araw-araw. Amen? Parang isa lang tao nag-amen ah. Karinig niyo po ba? Kasama mo na ba si Kristo sa buhay mo? Yun po ang tanong. Kailangan mo makasama si Kristo sa buhay mo para hindi ka na mahulog sa kasalanan. Pamuhay ang salita ng Diyos na inyong napakinggan at lagi pagbulay-bulayin araw at gabi. Ang panalangin po hindi naman mahirap manalangin eh. Kahit nakaupo ka lang sandali, tumingala ka sa langit, Lord, salamat sa buhay ko, nakagising pa ako, may nakakain pa kami, salamat sa lakas, Lord, salamat sa kagalingan. Kahit saan ka naroon, you can say the Lord, thank you, Jesus. Amen? Honoring the Lord your God who gave you life. Tama po ba, church? Yun po yung nasahan ng Diyos sa iyo. Mayroon tayong mga nanay dito na 85, mother? 85 edad? Ha? 81. So, ikaw? 72. So, God bless your life. Ngayon, na masasabi ko, pinagpala kayo, kahit reklamo ka kanina sa Blackboard, di ka pa naglakad, hirap na hirap sila magkarating dito. But mayroon po purpose ng Lord na gusto ng Lord makilala nyo sila personally. Siya ang Diyos. Ang paglalakad na yon ay sakripisyo. But then, hindi nagkulang ang Diyos upang paalalanan kayong dalawa na you need Jesus in your life. Amen? Mahal kayo ni Jesus, mga kapatid. Kaya yun lang po paalala. Kaya hindi po tayo tumigil sa paglilingkod. May kahirapan, may pag-uusig, may pagtitiis, but continue to serve the Lord your God with all your heart. Yun ang sinasabi wholeheartedly. Amen po ba? Amen! So ngayon bang buhay mo ay pinagsisihan mo na buhay ka sa mundong ito? Ha? Sino nagsisi na buhay sa mundong ito? Yung mga ginigira nga doon eh. Wala nga takbuhan. Takbo rito, takbo roon eh. May bubuhay pa nga, gusto pa mabuhay. Tayo dito, malayang nakarinig ng Ebanghelyo, nakapagpuri, nakapagpasalamat. Ito po, makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya again, church, all these things happening in this world right now, mangyari talaga yan. You need to prepare. Prepare who you are in Christ. Kasama nyo si Kristo sa buhay nyo, iyon po ang mahalaga. Amen? So, samahan ka ni Jesus kung pinalagahan mo rin siya sa buhay mo. So, ibig sabihin, wala ka na sa kadiliman, wala ka na sa kasalanan, wala ka na sa pagdududa, wala ka na question mark kung narinig ka ba ng Diyos o hindi. Hindi mo lang talaga siya pinakinggan. Hello? Yun po yun. Kailan alamin mo rin kung ikaw ba talaga na may ugnayan na sa Diyos. Amen. So, this coming April 25 and 26, kundi pa mag-gera ang Pilipinas, mayroon po tayong baptism in water sa Antipolo, naka-reserve na doon. Kayo po ay nanyahan at kung sino magpabautismo, hindi po kayo, malaya po kayong makipag-usap kay Sister Gina, 500 per head. Tama po ba? So, ang hindi pa nagbigay, magbigay na para malikom na lahat. At andyan lang siya. Pag wala pa pera, pag mag-pray nga magkaroon ka. Tama po ba? Ako nga, Lord. Pero God responds. Hallelujah. Nagkakaroon tayo. Amen?